To the contrary, ang pinaggagawa ni Bang Ik ay hindi ho totoo. Kaya ho ako'y natutuwa. Hindi naman ako'y natutuwa dahil sa ang isang tao'y napahiya. Hindi ho yun ang ikinatutuwa ko. Ang ikinatutuwa ko, mga kababayan, hindi na ho ako mahihirapan para patunayan sa inyo. Sa ating panahon, maraming manluluko. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back at it again. Maraming salamat po sa mga nag-aabang po lagi. Maraming salamat po sa mga visitors po. Kung kayo man ay first timer po sa ating pong channel, ang ating pong ginagawa dito, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga debate, mga preachings. And for this particular episode, of course, this was sent to us by Brother Clark, isa po sa ating mga loyal po na mga ka-U3, at lagi pong nagsusupply po sa atin ng mga very rare, mga old po na mga classic Brother Eli episodes. And sa atin pong episode ngayon, atin pong papanoorin ang continuation actually ng pagtuturo ni Brother Eli. And if I'm not mistaken, this was shown sa SBN 21 channel. I'm guessing around 1990s po na video. Ito ay continuation ng mga more false predictions coming from different pastors, mga ka-U3. Sa atin pong pag-analisa sa mga debate, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po na 3 taon. Ako rin po ang nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? But before that, ang atin pong bayad, click thumbs up dahil ang ibig sabihin po niya, nire-recommenda niyo po ang ating content sa mga nanonood pa po na iba. So ano pang hinihintay natin? Let's watch this video. Let's go. Kapayapaan ng Panginoon, magandang araw po sa inyong lahat. Muli sa tulong ng Diyos ay kami po ay mapapakinggan ninyo at mapapanood sa palatuntunan ito ang dating daan. At minsan pa, tayo po ay magpapatuloy sa ating masasabing krusada ng pagpapahayag ng iba't ibang mga katotohanan ng kapakipakinabang sa puso, sa kaluluwa, sa pagkatao ng isang naghahanap ng katotohanan. Kung mayroon man pong duda at mga agam-agam sa inyong kaisipan, ang aming pamanhik, mga kababayan, ay pulutin ninyo ang mga bagay na ikabubuti ng inyong kaluluwa mula sa palatuntunan ito. At lubos ang pag-asa namin sa Diyos na makakapulot kayo ng pakikinabangan ninyo sa anumang bahagi ng inyong pamumuhay, espiritual at pamumuhay relihiyoso. Ngayon po ay patuloy tayo sa ating pagtalakay sa mga napapanahong issue sa pananampalataya. Ito po ay napapanahon sapagkat, kaya sinabi kong napapanahon, siguro maaalaala ninyo na kailan pa lang, isang pananampalataya na tinatawag na Tabera World Mission, na ang pundador nito ay nanggaling sa sa Korea, ay nagpahayag na dadating daw si Kristo bago Oktubre 10 ng 1992. Ang tinutukoy ko po itong si Bang Ik na nagpundar nitong sinasabing Tabera World Mission na ito. Makikita nyo sa larawan itong si Bang Ik. Sa bagay, kung hahatulan po natin sa anyo, wala tayong mababaka sa anyo nito na ito ay manluloko. At inuulit ko, mga kababayan, wala pong layunin ng palatuntunang ang dating daan na manira ng sinuman. Ini-expose lang natin yung kanilang talagang sira ng ginagawa. Iba ho yung paninira kesa doon sa pagtatapat ng mga bagay na sira. Gaya nga ng nasabi ko sa inyo, ang paninira ay isang bagay na buo ay sirain mo. Yun ang paninira. Pero yung isang bagay na sira na makasasama sa kapwa, i-expose mo, hindi po yun paninira. Yun ay pagmamahal sa kapwa na maaaring madamay sa sira ng may sira. Ngayon ho ating panahon ito'y panahon ng paninira at maraming masisira. Pag hindi ho tayo maghihid sa warning ng Biblia,
na mayroong mga paninira na magaganap sa ating panahon. Sinabi po ng apostol na si San Pablo kay Timoteo sa kanyang ikalawang sulat kay Timoteo na sa mga huling araw ang wika'y darating ang mga panahong mapanganib. Kaya ito ho ating panahon ay napapaloob doon sa tinatawag ng Biblia na mga panahong mapanganib. Ito po ay panahon ng maraming panluloko, pagliligaw, at panahon ng pandaraya. Lalong-lalo na po sa tinatawag na relihiyon. Kung tayo'y namumuhi, kung nagdaramdam ang ating mga kalooban, pag nakakabalita tayo ng isang public official na nasangkot sa drug smuggling or drug pushing or any other graft at corruption sa government, lalo po natin dapat na ikalungkot na ang relihiyon ngayon ay ginakasangkapan ng demonyo para magpalaganap ng napakaraming mga pandaraya sa tao. At yan ang amin pong layunin ay bigyan kayo ng babala, mga kababayan, nang huwag tayong katitiwala sa mga mangaral at lalo na huwag natin pagbatayan yung kanilang mga itsura. Sapagkat kung i-close up po ito at mabuti direktor ipaki-close up mo ito, hindi mo naman mababakas ditong manluloko ito kung ito sa retrato mo titignan. Kaya nga kung sabi ng Diyos, huwag kang hahatol sa anyo, gaya ng paghatol ng mga tao. Ayun ang sinasabi niya dun sa unang Samuel 16:7. Ngayon, Okay, before we continue, konting recap lang po so far, no, sa structure lang naman po ng sinasabi ni Brother Eli so far. Ang kanyang intro po, hindi raw ito paninira kapag ang actual na pinag-uusapan ay actual sira na, no? Ito po ay pagtatapat ng mga bagay na sira. Ayan po ang sabi ni Brother Eli. And Brother Eli is just saying na hindi ito goal ng kanyang show, kundi ang talagang pag-expose lamang nito nga pong mga false na mga predictions. Ano po? And so far, we have an international preacher. So, ito po ay Tabera Word Ministries, ano po, na nagkaroon ng prediction na darating na daw po ang Diyos sa October 10 noong 1992 pa. So obviously, this show was produced around 1990s, ano po. And add to that, talagang itong existence po ng mga false prophets, mga bulaang propeta, ay because of the sign of the times, kumbaga. Pero yung na-mention po ni Brother Eli as to appearance, it would just make sense na it is, kumbaga, deceptive, decente, pogi, malinis tingnan. And I was able to mention this, mga kayo, sa atin pong Kiboloy episode na kung saan nasabi ko na parte ng appeal sa mga viewers, sa mga tao, is you have to show something as beautiful, because the reality is when there is beauty, people assume that something good is happening. Yan din po yung psychological na paggamit po na strategy ni Kiboloy nga po sa kanya pong mga background. If you notice, yung mga choir singers niya, napakagandang mga babae. Also, you could link this with Marcos, where Ferdinand Marcos married a very beautiful woman by the name of Imelda Romualdez, of course, which was a former beauty queen. So when you have the true, the good, the beautiful, so it's easy to make people believe that what is happening is logical, what is happening could be righteous, what is happening is God-given. Ano po? Ito, propeta raw na ito, ang nag-proclaim, at ito po inalathala sa ating mga pahayagan. Isa sa mga pahayagang kinalam na ng balitang ito ay itong ating iginagalang na pahayagang People's Journal. Ay mayroon dito na nakalagay na, at ibig kong ipa-close up sa ating direktor, nakalagay dito sa issue noong People's Journal tonight ng Friday, October 9, 1992. Ang nakalagay dito sa isang pahina ay ganito ho. Jesus is coming in the air before October 10, 1992. Kaya ho ang nangyari, como ito'y October 9, nung mabasa ko ito, itinago ko at tinawagan ko yung kanilang telepono doon sa Cubao.
At ang telephone pong natawagan ko, yung telephone number 7224-173. At ang sumagot sa akin ay isa sa mga sekretarya ron. Sabi ko, kako nabasa ko dito sa dyaryo na dadating si Kristo before October 10. At ngayong kako October 9 na, di dadating na kako. Ang sagot ko sa akin humihingal pa yung sumagot na babae. Ay ngayon ho ang last day, kaya nga ho kami ay busy ho rito dahil nagpe-prepare kami. At inaanyayahan namin kayo, dalhin nyo ang pamilya nyo at lahat ng mahal nyo sa buhay dahil bago mo matapos ang araw na ito, October 9, dadating na si Jesus Christ. Ang sabi ko, makikita ko baka ako dyan si prophet, yung prophet. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, hindi mo dadating ngayon yung prophet, sabi niya. Pero magsasalita ho siya 7 o'clock. Sabi niya gano'n. Ma'am niya, by telephone. Ayun, kakaroon daw sila ng meeting ng kongregasyon nila doon sa Mecubao at nagsasalita raw via telephone call yung kanilang prophet na ang kung tawagin nila ay prophet Bang Ikha. Ewan ko if I have pronounced it right. At yun daw ngang araw na yun na 9, dadating na si Kristo. Ngayon, alam nyo, inuulit ko, wala tayong laban sa mga taong ito. Personally, wala ho Ako, nakakaramdam ako ng pagkaawa sa mga taong naakay ng taong ito. Wala tayong laban sa kanila personal. Hindi ko sila kilala, hindi ko sila na-meet kahit kailan. Nakausap ko lang sila sa telepono. Hindi ho tayo kung pwedeng magkaroon ng anumang laban dito ukol sa laman. Sapagkat itong mga taong ito, hindi man natin nakikita nga. Pero napakalaki po ng bagay na nagawa ng pangyayari nang i-expose ng pangyayari na ito po si Bang Ikha hindi propeta ng Diyos kundi ng demonyo. Nasakit po mga kababayan sapagkat wala naman po akong ibang sasabihin. Hindi naman pwede sabihin mo hindi nga sa Diyos tapos hindi mo pa sasabihin sa demonyo. Parang yung sabadistang nakausap ko nung araw. Huwag mo ikaw sasabihin sa demonyo. Basta sabihin mo na lang na hindi sa Diyos. Sabi ko, ikaw pala ako hindi biblikong tao. Sapagkat kung ikaw you are relying on the words of God in the Bible. Sa Biblia ko, pag hindi ka sa Diyos, sa demonyo ka. Yan po ang dapat nating makita. Pakinggan nyo. Para ma-justify ko sa inyo, biblically, yung sinabi kong si Bang Ikha sa demonyo at tinutulungan tayo ng pangyayari na patunayan na si Bang Ikha propetang hindi sa Diyos kundi sa demonyo. Pakinggan nyo ang sabi ng ating Panginoong Hesus dito sa isang talata ni San Juan sa Kapitulo 8 at versikulo 47, ganito ang ating mababasa. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, dalawang klase ang taong kanyang tinutukoy sa talata. Ang sa Diyos ang wika ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kanino ho yung hindi sa Diyos? Itataas lang po natin sa 44. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Kaya, dalawa lang po ang klasifikasyon ng tao. Pagka ang tao sa Diyos, hindi siya sa demonyo. Pag ang tao hindi sa Diyos, sa demonyo yun. Kaya ho nasabi ko, medyo masakit yun pero gusto ko lang pumapasok po dito yung point na nasabi ni Brother Eli. We do understand that if it is not from God, sa diablo po, sinasabi po ng mga sitas. Pero is this absolute mga ka-U3 na labas po sa membership ng, for example, MCGI for this matter? Lahat na po ba would be considered as
not of God's. That is with the assumption, mga ka-U3, that MCGI is the only true religion of all the thousands of religions that has ever surfaced on this planet. Kasi po, if we fix on that kind of thinking, that would, at least in my perspective, would fall into yung false dichotomy nga, no? Yung the logical fallacy of bifurcation, the either-or fallacy, where we always think that it's only A or B without anything in between. Hindi po ba na makonsider natin na for others, maybe what they're doing is not exactly that of the devils because there's kindness to it or there is goodness to it. Sabihin na natin na a good thing is happening but not inside a particular church's activity. Would that be considered a bad thing also? So yun po sa mga perspective na gusto ko pong malaman because I did raise this also in the past. Yun nga po sa idea po na false dichotomy. Because my thinking is, if it applies to all situation, absoluto po. So would it mean na hindi man kaalyado, for example, pero kaibigan, kumbaga, also does the work that is the same with what they are doing in the church, for example, hindi ba makakonsider yun as something good dahil hindi siya within that particular church? Pero definitely for Mr. Bang Ika, I don't think that he is of God's, mga ka-U3. Yun po yung katotohanan mga kababayan. Alam nyo, sometimes, the truth hurts. At isa sa mga katotohanang masakit man para sa kanila, dapat nating tanggapin ngayong araw na ito na si Bang Ika ay propetang hindi sa Diyos, kundi sa demonyo. Bakit? Nagsasalita siya ng hindi totoo at ng kasinungalingan. Ang katunayan, lumabas na po ang kanilang konfirmasyon sa radyo o sa dyaryo ng pagkakamali nila na hindi totoo yung sinabi nila na dadating si Kristo before October 10. Ito po ang nakalagay sa mga dyaryong pang-araw-araw na ito po ay ganito ang sinasabi. Apology to the public. Filipino pastors, ministers, all Christian. Tabera World Mission Church and young prophet Bang Ika proclaimed that Jesus will come in the air before October 10, 1992. But it did not happen. We are very sorry and please forgive us and understand us for this mistake. We believe that Jesus Christ, our Lord and Savior, is coming very, very soon. Please continue to prepare for the rapture, which may take place any moment. Maintain your sanctification. Cling and dedicate your life to God, for we are now living in a most critical period of time. Thank you. Ito po ay isang public apology na ginawa ng Tabera World Mission Church na nagpapatunay na mali nga ang sinabi ni Bang Ika. Pero kung kayo ay kagaya ko, mga kababayan, na makakabasa ng kanilang publikasyon beforehand, mga 2 or 4 years ago, abay, malaki ang magiging impact nito sa inyo, mga kababayan, before October 9, 1992, kung alam mo na before October 9, and that was 2 or 3 years ago, na ito pala nulokohin ka, alam niyo, mahirap yan. So we did mention this fact the last time po na we gave a reaction on the false predictions patungkol po sa rapture. Ang isa sa mga implications nito, for others that they are very sure po kung kailan na darating ang Diyos is they could either sell their property, di ba po? Kasi what's the point? Darating naman din pala ang Diyos. So ibebenta ko na lang tong mga ari-arian ko and then I could do something else with it. Number 2, pwede silang mag-relax. And by that, I mean, pwede silang wag magtrabaho, pwede silang wag mag-aral. Dahil nga, syempre, darating din naman ng Diyos. What's the point of studying? What's the point of working? Po? Siguro yung iba, they would do crazy things just because pwede naman na the last minute. Let's pretend if it's October 10. Oh, I will be crazy and do a lot of the things that I wanted to do. Mga kalokohan, karahasan, whatever. And then sa October 9, kasi nga October 10 darating. October 9, doon na ako magbabalik loob. Kasi alam ko naman na October 10 darating ng Diyos. Di ba po? So, these are some of the implications na pwedeng mangyari kapag meron tayong ganyan nga po na pag-iisip. And sadly, hindi lamang po ito sa Tabera World Mission nangyari, mga ka-U3. Marami po actually mga false predictions babalik ni Jesucristo, and we did mention that in our past video reactions. Ngayon, ito po ay isang libro na pinablish ng Tabera World Mission. Ang na-titulo po ng libro ay The Last
plan of God. Ang huling plano ng Diyos. Dito po sa pahina 69, nakalagay dito ang retrato ni Bang Ikha. Ang nakakapagtawag pansin ay ang pahina 91 na ang sabi rito how God called young prophet Bang Ikha. And I will read to you this page of the book. Ang sabi ganito, introduction. The Lord called Bang Ikha for the first time in July 5, 1987. During midnight worship service when he was 13 years old. Yan. Nung tawagin daw ng Diyos si Bang Ikha ay noong July 1987 sa isang midnight worship service. And Bang Ikha then was just 13 years old. Ano nangyari? Following prophetic utterance regarding Bang Ikha was given through one of his servants who was sent by God to assist him. Following word of the Lord is originally given in Korean and translated here into English. Ang mga sumusunod daw po na pangungusap, pangungusap mismo ng Diyos na sinabi sa Koreano at ito raw ay itinranslate nila sa English, which is as follows. Ito at babasahin mo natin ang salita di umano ng Diyos. Na kung kayo ay napagsabihan nila noong pang 1987, that was sometime in July 1987, kung sinabi nila halimbawa ito'y August of 1987, meron kang 5 taon na nagpe-prepare para sa coming of Jesus Christ. Ayun 87 daw nung tumanggap ng revelation, si Ik, mga kababayan. Ngayon, ano raw ang sabi ng Diyos kay Ik? Ito po. Bang Ikha was called like Samuel. Ito raw sabi ng Diyos, my beloved Bang Ik. Nagtataka naman ako, ang kanyang pangalan ay Bang Ikha. Dito, nung ang Diyos ang nagsasalita, binaligtad, Bang Ik. Siguro para lang yung Eliseo Soriano, Soriano Eliseo, gano'n ano. Pasensyahan na natin yun. Pero ang pagkakasabi ganito, Bang Ik shall listen to me. Let Bang Ik give close attention to my word. Let Bang Ik listen to my word. Okay, before we continue, pasensya na po kung pinos ko po this is just for information lamang po. Ang dami po kasi sa East Asia, so when they address someone, nauuna po kasi ang apelido. So here, apparently, the family name is Bang Ik is the first name. So dito po, interestingly, God, if this is really God, so ina-address siya with high respect kasi inuuna yung apelido. Kaya nga po, di ba po, Yao Ming, di ba? Kasi po, yung Yao actually is not the first name. So Ming ang first name, Yao ang apelido actually. So ganun po yun. Pero this is very similar po mga ka-youthi with what happened with Mr. Moon. Kung naalala nyo po, na-mention na po natin many times here in this video, yung mga Moonies po, they are considered as one of the most popular po na mga evangelists in the world, even in the US, and they have many generations now of Moons, taking over their church. And the origin was Jesus pleaded to Mr. Moon saying na ikaw na magpatuloy dahil ako, si Jesus ay nagkamali, ako ay failure, ikaw ang magpapatuloy ng aking nasimulan. Ayan po. So a bit similar here, pa ito naman si Mr. Bang Ik daw ay Samuel. And bear it true testimony. Bang Ik shall listen to me. Bang Ik shall listen to me. Ayun. Medyo mahaba ako pero to satisfy our being curious. Tuloy na ako natin. Siguro naman naiintindihan ninyo ito. Simple English lang naman ito. Sinabi rito Do you remember me who called Samuel in former days? I called Samuel and now I am calling you. I want to guide you. I want you to follow me. Bang Ik, listen to my word. I will keep you from seeing false
visions. Dito matindi. May pangako raw ang Diyos na sinabi kay Habang Ik. Ang sabi, I will keep you from seeing false visions. I will guide you with a flaming sword that you may not go to an evil way. Gino mo. Kung ikaw ay nandun sa panahon na kasasabi lang nito, at naniwala kang ito ay sinabi ng Diyos at nakausap nila ang Diyos, may katakot-takot na trembling ang dapat mangyari sa'yo. Para, ako hindi ako naniniwala dyan sa mga kinakausap ng Diyos ngayon. Nakakakita ng panaginip daw sila, kinakausap sila ng Diyos. Alam mo, ang Diyos nakikipag-usap ngayon sa pamamagitan ng Biblia. Kung hindi ko sa pamamagitan ng personal nakakausapin ka, pero ito personal yata na ang pagkakalagay nila, binigay daw ito, revelation na ito at kinausap yung katulong ni Bang Ikha na sugurin daw ng Diyos at sinabi ito sa kay Bang Ikha na I will keep you from seeing false vision. Ngayon, mapakahaba po nito lagtawan na natin. Kasi nakita na natin yung isa sa mga puntong gusto ko ipakita sa inyo. Sabi raw ng Diyos kay Bang Ikha, iingatan kita na magkamali sa mga vision. Pag-iingatan ko na magkamali ka. Ngayon, ito pa banda rito sa page 93. Proclaim truly, revive souls correctly, guide correctly, direct many souls to the right way, lead them correctly that you may become a true shepherd. Ayan. Yun daw ang sabi ng Diyos kay Bang Ikha. Mag-proclaim ka ng katotohanan. Proclaim truly. Revive souls correctly. Ayon. Guide correctly. Ikaw ikay umakay sa tamang paraan. Direct many souls to the right way. Patnubayan mo ang mga kaluluwa, ang maraming kaluluwa sa tamang daan. Lead them correctly. Patnubayan mo sila ng tama. That you may become a true shepherd para ikaw ay maging isang tunay na pastor. Alam nyo, to the contrary, ang pinaggagawa ni Bang Ik ay hindi ko totoo. Kaya ako'y natutuwa. Hindi naman ako yung natutuwa dahil sa ang isang tao'y napahiya. Hindi ko yun ang ikinatutuwa ko. Ang ikinatutuwa ko, mga kababayan, hindi na ako mahihirapan para patunayan sa inyo. Sa ating panahon, maraming manluluko. Tama po. Kasi pagka ang magpapatunay ay kapwa Pilipino, kung minsan ang impact niya, sa mga ibang mga meron tinatawag na colonial mentality, pagka ako Pilipino lang ang magsasalita, ayaw mas maniniwala Mas pinaniniwalaan nila kung minsan yung imported, kagaya ng mga Amerikano, kagaya nitong Koreano ito. At ang totoo, meron na sila kang napagkukumbirting mga Pilipino. At sila'y nandyan sa Tavera World Mission Church Philippines, doon sa may 4th floor ng Malakas, Diliman, Quezon City. Malapit dyan sa Sulu Hotel at sa PLDT at sa Quezon City Hall. Marami na silang mga tao na daya, na loko. As always, every time I read, about people proclaiming themselves to be God or self-appointed prophets, yung isa ko pong tanong dyan is, of all the people, why you? Di ba po? And what is your basis in declaring such? Na talagang nangungusap sa iyo ang Diyos. Anong pruweba mo? Bakit of all you were chosen? Ano po? At syempre po, nakikita po natin yung trend, hindi lamang po yan sa Koreano po, na si Bang Ikha. Ay nako, ang dami rin po sa Pilipinas. They are apostles, they are appointed son of God, and malalaman din po talaga din natin ang kabutihan o kasamaan, pagiging sa Diyos o pagiging hindi sa Diyos sa pamamagitan ng mga pronouncements na kanilang mga sinasabi, and of course ang consistency ng kanilang mga sinasabi sa kanilang mga ginagawa, mula sa ugat papunta sa mga sanga hanggang sa mga prutas po nito. Diyan po natin nalalaman ang kabutihan at pagiging tama ng isang samahan, mga ka-U3. Na naniwala na dadating nga si Kristo 1992. Before October 10. Nakalagpas na ho. Pero bakit ho natin pinag-aaralan pa ito, mga kababayan? Why make this
as a topic, bakit kailangan nating gawing isang edisyon ng Ang Dating Daan ang bagay na ito? Alam nyo ang impact nito, mga kababayan, sa isang taong makadiyos. At yan ho ay nararamdaman ko bilang isang lingkod ng Diyos at ninyo. Na kung talagang totoong-totoo na ang rapture a week or barely a month to go, ang nasa sa isip ko, dapat wala nang abulo yan. Ano? Wala nang abulo yan. Halimbawa, 1 linggo na lang rapture na. Bakit mag-aabulo yan pa tayo? Bakit pa kayo magbibigay ng pera sa pastor? At bakit naman yung pastor na 1 linggo na lang itatanggapin pa yung pera? Aanin mo yun. Rapture na pala. Itong sili, merong mga band, ha? Mga papeles ng pera. At meron pang mga checks and bonds na magmamature sa 1995. Kung totoo na alam niya hindi siya naloloko. Bakit kailangan kumuha ka ng bond at mga cheque na ang date of maturity will be sometime in 1995 when you are preaching that the Lord is coming by October 28 of 1992. Yan ay malaking... Mga kababayan, maniwala kayo. Malaking kawalangian yan. Napakalaking panluloko niyan. Ngayon, sa ating mga kababayan, ang impact niya, kung ako'y mananampalataya at ako'y hindi mangangaral, dadating na rin lang si Kristo. Ang gagawin ko, ibibigay ko na sa pastor yung pera. Gaya nung nangyari nung araw sa Sapampalay, na ibinigay yung bahay, pinagbili. Total, ikay, 2 linggo na lang dadating na ang Panginoon. Baka sakaling ako'y maging dapat, ibinenta lahat yung pag-aari, ibinigay doon sa pastor na walang hiya. Mga kababayan. Ngayon, baka sabihin nyo, ba't naman nagsasalita si Mr. Soriano noon? Meron ba talagang walang hiya? Pakinggan nyo, talagang may walang hiya. Sa isang talata ho ng Efeso, gusto kong basahin ito para makita ninyo kung gaano ako kaprangka kung magsalita ng katotohanan. Sa 4 at 19 ng Efeso, na sila, sa di pagkaramdam ng kahihiyan, ay napahikayat sa kalibugan upang kalakali ng lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Meron po mga taong sakim. Kinakalakalang karumihan ng buong kasakiman sa hindi nila pagkaramdam ng kahihiyan. Di meron po mga walang hiya. Ang gaya nito, kung halimbawa, hindi walang hiya ito, dapat tumigil na ito ngayon sa pangangaral. Dapat tuminto na sila, maghiwa-hiwalay na, dahil napatunayan, kanilang sinabi hindi totoo, na yung alleged na sinabi raw ng Diyos, na si Bang Ika ay i-preserve niya sa pagkakamali, kanyang gigiyahan, papatnubayan daw niya. Sabi dito sa kanilang libro, iingatan kitang makakita ika ng false vision ng pagkakamali. Hindi totoo na ang Diyos ang nagsalita nun. Inimbento lang nila yon. Sapagkat kung yung Diyos sa langit ang nagsalita nun, hindi, dapat nga magkamali itong si Bang Ika. Rin ang pruebang mali. Dahil hindi nga dumating si Kristo noong October 10. Ngayon, alam nyo mga kababayan, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Ang impact nga ho nito, baka ibenta nyo yung pag-aari nyo, bigay nyo sa pastor. Akala nyo ba mahahabol pa ninyo? Pagka i-donate nyo na, hindi nyo na mahabol yan. O ngayon, ang mangyayari niyan, nabiktima kayo ng kawalangyaan. Dadami ang pera ng pastor para manloko pa ng lalong marami. Alam nyo, hindi lang ngayon nangyari yan. Nung araw pa'y ganyan Kaya nga marami nagyamanan sa relihiyon Eto't mabasa ako ng isang libro ho. Ipagpaumanhin ninyo, kailangan ko basahin Kasi dapat sana puro Biblia. Pero pagka pangyayaring naganap na, pwede natin basahin siguro sa mga libro. Na kung sino-sino yung nag-umpisa niyang kawalangyaan na yan na dadating daw si Kristo, kay ganun, kay ganun mga bulaang propeta kung sinasabi hindi totoo. Eto, ang isa. Akala nyo ba yan new story? It is the same old story. At yan ho, makikita nyo mamaya kung ano magiging masamang epekto niyan sa kaligtasan ng tao. Ito ho, hindi ko na masyadong babasahin buo at kayo na po ang bahalang umunawa. Ito pa ay nasa page 75 ng isang libro na ang pamagate Concise Guide to Today's Religions. Ito pa ay nasa page 75. Sabi ganito, the idea that the second coming of Christ
took place in 1914 is important to Watchtower theology. The time was, they say, that God's kingdom was fully set up in heaven. However, this was not always their teachings. Before 1914, the Watchtower was predicting that God's kingdom was to be set up on earth, not in heaven, in 1914. Ayon. Ipinangaral ni Charles Taze Russell na pundador ng Saksi ni Jehovah na ang kaharian daw ng Diyos ay matatatag sa lupa, 1914. At by 1914 daw, lahat ng kasamaan mawawala na sa mundo. Oh, lahat daw ng mga gobyerno, lahat ng institusyon, mga bangko, lahat ng commercial establishment, gigibain daw by October of 1914. Hindi nagkatotoo. Hanggang nakamatayan na ni Charles Taze Russell na sila ay yung kanya sinabing mali. At ito po ay mababasa doon sa Watchtower Reprints, Volume 1, March 1880, page 82. Ayan. Na nagkamali talaga ang Saksi ni Jehovah. At hindi lang yung Saksi ni Jehovah ang nagkamali na ang katapusan ng mundo at ang pagdating ni Kristo, yan ang topic. Hindi lang siya nagkamali. Ito pa po ang isa ho. Seventh-day Adventist. Sa page 25. All present governments will be overthrown and dissolved in 1914. Yan ang sabi ng Saksi ni Jehovah. At yan ay nandun sa The Time is at Hand na kanilang libro, pages 98 to 99, issue no 1899. Maaaring yung iba ho wala ng kopya nito dahil tagal na. Mahigit na hong 100 taon yata ito, 1889. The Time is at Hand. Yan ang libro ng Saksi ni Jehovah. Lahat daw ng gobyerno madidissolve noong 1914. Mawala na ang kalokohan sa mundo. Mali ho yun. Yan isa sa mga halimbawa ng bulaang propeta. Kaya kung ako kayo, ni pumasok sa Kingdom Hall, na papasok sa Kingdom Hall ng Saksi ni Jehovah. Ang nagpundar niya first prophet hindi po pwedeng matama yung nanggaling sa mali. Mga ka-UT, pasensya na po kung na-pause. Pasensya na po, Brother Eli. Pero gusto ko lang pong i-mention the same fact that I did mention in the last episode patungkol pa rin po sa rapture at mga mali po na mga prediction. Coming from those na religions, SDA din po kasi na-mention the last time, na may mga prediction po na hindi po naging tama. Or for this, sa mga members po ng Jehovah's Witnesses, ano po ba yung mga nami-mention po ng inyo po mga liderato patungkol po dito? Like, are they open in admitting na si Mr. Russell po ay nagkamali sa kanya mga prediction? Kasi po logic will dictate na kung ang sinasabi po ng founder ay mali, hindi po tama, mga prediction, kasi iisipin natin it's inspired by God tapos hindi naman pala nangyari. So some people would surely leave the church, would leave the group. Pero given na ngayon ang dami pa rin po members po ng Jehovah's Witnesses or for example ng SDA, ano po kaya ang naging reaction ng organization as to these wrong predictions, mga ka-U3? Is it just admitting na tao lang kasi si Mr. Russell and then they made the mistake? Is it just downplaying instead na okay lang yun, talagang parte lang yun ng history ng ating simbahan, talagang nagkakamali tayo, move on na tayo and we will consider that as part of being human? Or maybe there's another prediction, mga ka-youthing, na would be happening kung hindi mo ngayong 2024 o in the near future. Ano po kaya ang perspective na po as to predictions ng mga churches po na ito? Tandaan niyo po ang prinsipyo ng Biblia. Hindi pwedeng maging tama kailanman yung nanggaling sa mali. Nananatili yung roots niya sa mali. Unless otherwise, naputulin mo dun sa roots, mag-iba ka, maaari kang maging tama. Pero hanggang nagkikling ka dun sa turo ni Charles Taze Russell, which was proven by history as a false prophet, hindi ka magkamatatama. Ito nyo ba, sinabi pa. The farthest limit of the rule of imperfect man is 1914. The Time is at Hand, libro nila ito, page 77, 1906 edition. Ano pa? 1906 The reestablishment of Israel in the land of Palestine, thy kingdom come, page 244. Earthly Jerusalem to be restored to divine favor. The Time is at Hand, page 77. Ayun daw, ang Israel daw magiging marirestore sa divine favor at matatayo uli daw yung earthly Jerusalem. It reminds me, mga ka-youth, of the New Jerusalem in Davao. Ayan po, di ba? Yung pagbabalik, the term used by Pastor Apollo is kingdom restored. Ayan po.
which is not true. Nakaraan na ito. Napatunayan ito hindi totoo. Number 4. The full establishment of the kingdom of God in the earth at AD 1914. Ito po nasa libro nila na Saksi ni Jehovah, Thy Kingdom Come, page 126, 1891 edition. On the ruins of present institutions, the time is at hand, page 77, 1912 edition. Christ was spiritually present in 1874. Thy Kingdom Come, page 127, 129, and will be present as Earth's new ruler in 1914. The time is at hand, page 77. Si Kristo raw ay spiritually bumaba na noong 1874. At sa 1914 daw, sabi nila, noong 1914, siya raw ang magiging ruler ng buong mundo. Which is not true. Hindi rin po totoo na nandito na at bumaba na si Kristo noong 1914. Hindi totoo yan. Ngayon, number 6. Before the end of AD 1914, the last member of the body of Christ will be glorified with the head. Kita nyo itong kawalang-hiang ito ng Saksi ni Jehovah, mga kababayan. Na ang sabi ng kanilang libro, noong 1906, ito ko ay 1906, 3 taon pagkatapos na maipanganak ang aking ama, sapagkat ang aking ama ay 1903 nang ipanganak. Ito ko ay 1906. Sinabi nilang ang kahuli-hulihang miyembro ng katawan ni Kristo o ng iglesia ay luluwalhatiin kasama ng kanyang ulo sa before the end of AD 1914. Ibig sabihin, bago matapos ang AD 1914, noong 1914, noong nakaraang 1914, ngayon yata ilang taon na yon. Abay noon daw huling-huling miyembro ng iglesia ay dapat nang masangkap at dapat nang iluwalhatiin. Abay ngayon tanggap pa rin ng tanggap ng miyembro itong mga Saksi ni Jehovah. Nakaraan na yung 1914 at napatunayan ng mali yung kanilang prediction ni Charles Taze Russell na kanilang puno. Mga kababayan, tingnan ninyo, ito'y pruweba na naman na ang Saksi ni Jehovah hindi tamang pananampalataya. Meron pang isa. Kala nyo ba makaliligtas yan sa atin? Kasi favorite subject ko yung religion Araw-araw yan ang aking ginagawa, pinag-iisip. Yung tungkol sa mga panlulokong ginagawa ng ating mga kababayan sa ating mismong mga kababayan. Ang isa pa ito, baka kayo masurpresa. Akala nyo, ang nagpe-predict lang yan si Bang Ikha. Hindi meron pang isa marami pa. Hindi lang natin kayang tapusin na ito. Marami pa. Ito, sa isang talata nitong, sa isang pahina nitong aklat na ang pamagati, Cult and Isms by Oswald Sanders, ito po ang ating makikita rito, mga kababayan. At ito po ay ang Seventh-day Adventism. Yun kung nag-umpisa ng Sabadista na sa ating panahon kilala nyo hindi kumakain ng baboy, tumitigil sa trabaho pag Sabado. Ayan, yan ang mga Sabadista. Ang kanilang pastor na nagpasimula sa kanilang si William Miller. Alam nyo, isa rin yan sa mga humula ng maling hula ng pagdating ni Kristo. Babasahin ko rito. Dito na ko natin umpisan sa may bandang gitna at mauubos ko ating oras. His research led him to the conclusion that the end of the world would come on October 10, 1843. Okay, before we continue mga ka-youthie, what is with October? Di ba po, Tabera World Mission would say October 10, darating daw ang Diyos. Ito na naman po, according naman sa founder na si Mr. Miller ng Seventh-day Adventist, yun nga po, October 10. What is with this magic month mga ka-youthie? Bakit it seems this is the favorite? Although I remember, minsan naman December 21st, di ba? 2012, yung sinasabi nila na pag-end ng Mayan calendar. So yun, naging ang laman din ng mga news yun, yung kinatawag nga po na doomsday predictions mga ka-U3. So ito, may December, ito naman, October. Ayan. And he induced many to his way of thinking. When the day passed without the expected return of Christ, the date was advanced to October 22, 1844. Forward. But with the same result. Postpone. He later acknowledged his error and expressed his regret for he was kuno. A godly man. Ayun. Ang hinula naman itong si William Miller,
dadating daw si Kristo. October 10, 1843. Dapat daw dumating na si Kristo noon. Palagay ko, kayo man ang lumagay sa lagay ng Panginoon Kristo, maiinis ka rin ano. Itong maraming nagsasabing sa Diyos daw, nakatanggap daw ng revelation mula sa Diyos. Diyos daw ang nakausap nila. Pinaglalaban-laban itong mga ito, ang Diyos sabi ni Ik, bubulaga raw si Kristo, 1992, October pa rin. Sabi naman nung saksi ni Jehovah, 1914 daw. Sabi naman ng Sabadista, 1843 raw. Nung hindi magkatotoo nung 1843, inilipat sa 1844. Pareho rin, hindi rin nagkatotoo. Yan ang sabi ng Sabadista. Sabi nung Iglesia ng Diyos ni Payawal, dadating daw si Kristo, Enero 1, alas 11 ng 2001. Puro uno naman yung nalukuhan ng isip nun. Yun po bang Iglesia ng Diyos ni Payawal? Baka hindi nyo alam, yun yung Payawal na nailagay sa dyaryo na drug addict. Ngayon, ito sinasabi ko, hindi para siraan ng sinuman, wala ko tayong masamang layunin sa ating kapwa. Ang atin layuning makaakay ng tao. Sa katotohanan, hindi madala nitong mga panlulokong ito na hindi bagong istorya. Mga ka-U3, so itong Payawal po, I did mention this the last time. Ito po ba yung nakadebate po ni Brother Eli, si Mr. Gamaliel Payawal? Tama po ba? Kasi po meron na po tayong video reaction po na debate nga po. And according to Brother Eli, they were predicting, so syempre po 1990s po itong video na ito. So immediate future po nila yung 2001 nga po na prediction. Ano po, January 1 naman daw po, 2001. So I think this was the same Payawal mga ka-U3. Ano po? But then again, I would like to mention na sinasabi ni Brother Eli, mga sinasabi nila ng mga apparition, mga God's revelation, God manifested, God talked to me. Ang sinasabi po ni Brother Eli, the only way for God to talk to us is through the Bible. Yun po sinasabi. Maliwanag po yan. Ano po? Mga kababayan, ito hindi bagong istorya. Yep. A century ago, and more than a century ago, marami na kong humula sa pagdating ni Kristo. That is true. Pero, napatunayan pare-pareho na sila'y mali. Bakit? Meron sinabi si Kristo sa Biblia kung kailan yung rapture. Pakinggan nyo. Magbabasa. Kaya tayo nami-mislead niyang mga manlulukong pastor na yan. Dahil sa hindi ho tayo nagsusuri ng Biblia. Pero magsuri kayo, hindi kayo maluluko. Pakinggan nyo sa isang talata ng banal na kasulatan at ganito ang ating makikita o mababasa. Sa 24 at 21 ng Mateo, patuloy sa 22, ganito po ang nakasulat. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman at malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Narito, ipinagtaon ako ng sinabi sa inyo. Kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang. Huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid. Huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kailan po paparito si Kristo? Kailan? Ang pagparito ng ating Panginoon Kristo magaganap doon po sa panahon ng dakilang kapighatian, malaking kapighatian. Magkakaroon po ng tinatawag na sa English na Great Tribulation. Isang malaking kapighatian ng darating sa mundo. Kahirapan,
panganib, mararanasan ho yan. At pagdating yan, yung kapighatian na yan, sabi ni Kristo, paiikliin yung mga araw na yun. Dahil pag hindi pinaikli yun, wala nang makaliligtas. Pero dadapot dahil sa mga hirang, paiikliin ang mga araw na yun. Sa mga kapit, yung mga hirang nandito pa sa kasalukuyan ng Great Tribulation. Yung mga hirang na dahil sa kanila ay paiikliin yung mga araw ng Great Tribulation o malaking kapighatian, dahil doon sa mga hirang paiikliin yun, nandito pa yung mga hirang. Kaya yung mga hirang at pinag-iingat Bakit? Maglilitawan ni bulaang Kristo. Mga bulaang propeta. Pagkatapos, ililigaw nila ikaw kung maaari pati ng mga hirang. Sa mga kapit, nandito pa nga yung mga hirang. During the time of the Great Tribulation, sa time na yung Great Tribulation ongoing, doon sa mga panahon yun, nandito pa ang mga hirang. Hindi pa nagra-rapture, magra-rapture. Dadating si Kristo para kunin yung kanyang mga hirang doon sa kasalukuyang nagaganap na yung Great Tribulation o malaking kapighatian. Ngayon may kapighatian na sa mundo. Nandiyan ang digma, kagutom, sari-saring mga kapighatian. Pero hindi pa po yan yung tinutukoy ng Biblia, malaking kapighatian. Kasi yung tinutukoy ng Biblia, malaking kapighatian, itong malaking kapighatian, ito hindi pa nangyayari magmula ng lalangin na sanlibutan at hindi na mangyayari pang muli. Sapagkat wala akong kapareho ito. At ito'y mararanasan na sang katauhan. Ngayon may kapighatian man, hindi pa naman masyadong malaki. Kumakain pa tayo ng 3 beses isang araw Yung iba nga kung kumain 5 beses pa o 6 isang araw. Hindi pa masyadong kapighatian ngayon. At yung darating pa, pero malapit na po yan, yung malaking kapighatian na yan. Ngayon, doon sa panahon ng malaking kapighatian na yon, doon babalik si Kristo. Sapagkat, kukunin niya na yung kanyang mga hirang dahil pagka hindi niya kinuha at hindi niya pinaikli yung panahon ng kapighatian, baka wala nang makaligtas. Sa tindi ng hirap na mararanasan, baka lahat na ng tao hindi makapagtapat sa Diyos. Kaya, dadating si Kristo, yun pong tinatawag nilang rapture o yung pagbabalik ni Kristo, yun ang paraan ng Kristo para iligtas yung mga tao na naglilingkod sa Kanya at naghihintay sa Kanya na masasakop ng malaking kapighatian para sila'y huwag masyadong mahirapan at maligaw, kukunin na niya. Yun po ang rapture na sinasabi sa Biblia. Kaya lang, hindi natin matatalakayan ng buong-buo sa oras na ito. Kukulangin na tayo ng panahon. Pero ang akin pong masasabi sa inyo, yung lang huhula, dadating si Kristo, ganon. Lahat po yan, mga manluluko. Manluluko, lahat yan, mga kababayan. Kung gusto niyong patunayan, nakahanda akong pumarap sa isang formal na debate. Kahit sa isang Oxford style of debate, sa lahat ng mawangaran na nagtuturo niyang bagay na yan sa ating panahon, na nilalagyan ng petsa ang pagdating ni Kristo. Haharapin po natin lahat yan, kung gusto nyo. Sa isang marangal na usapan sa telebisyon, haharapin natin sila. Bakit? Ako'y naniniwala na sinabi ni Kristo ang ganito. At ibig kong maiwan sa inyo ang talatang ito sa 24 at 36 ni San Mateo. Ngunit, tungkol sa araw at oras na yaon, walang makaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Tungkol dun sa araw at dun sa oras ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Yun ay kayo walang nakaalam nun. Kahit ang mga anghel, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Sa mga kapatid, ang ama nakakaalam nung ikalawang pagparito ng kanyang anak na si Yesu Kristo. Kahit ang helo hindi alam nung sabihin ni Kristo ito, nung kanyang ipagtapat ito sa mga apostol, kahit mismo siya. Hindi niya alam. Hindi pa sinasabi ng ama sa kanya. Ngayon, hindi naman natin sinasabing hindi alam ni Kristo yun hanggang ngayon. Hindi naman ganon. Siyempre, alam niya yon dahil nakapiling na siya ng ama sa langit, mga kababayan. Pero kahit anghel hindi alam, hanggang ngayon hindi alam ng mga anghel yan Sabi ng Biblia.
Okay, mga ka-youth, so Brother Eli is saying na most likely Jesus knows already about it dahil nga nakapiling niya na ang Diyos, ano po. Pero as he was saying that when he was here on earth, Brother Eli is saying na hindi alam ni Jesus Christ. Even the angels, only God knows it. So what is interesting for me, ano po, is yung dating sa akin na hindi nga sila magkatulad, at least in that way. Kasi kung magkatulad sila, why would Jesus in his human form not know? Kung pareho sila ng level ng quote-unquote authority or influence, edi dapat alam din ni Jesus Christ when he was here on earth on the actual date of the rapture. Dapat alam niya oras at araw, pero hindi. So at least it gives me the feeling of inequality as to their influence, knowledge, and power, mga ka-youth. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, hindi ang ama lamang, yun ang nakakaalam nung pagparito ni Kristo at yung katapusan, eksaktong oras at araw, yun ang nakakaalam. Kaya kung may magsasabi sa inyo nung eksaktong oras at araw, puro sinungaling yan, mga kababayan. Hindi dapat paniwalaan. Kasi yung eksaktong oras at araw, ang mga nakakaalam nun. Maaaring malaman natin ang panahon. Ako po, naalalaman ko, yung panahon ng pagparito ni Kristo. Kailan yun? Sa panahong nagaganap na yung malaking kapighatian, nandun na malapit na lang si Kristo noon. Yung mismong panahon na yun, na nagaganap na yung Great Tribulation, doon dadating si Kristo. Masasabi mo yung panahon, may mga tandang sinabi May mga pangyayaring nakapaligid na palatandaan para malaman mo, andyan na nga siya. Sabi ni Kristo pag nakikita na ninyo, lahat ng mga bagay na ito, nandiyan na siya, malapit na, nasa mga pintuan na nga. Kaya masasabi mo yung panahon. Pero yung eksaktong oras at araw, kagaya nitong si Bang Ikha, at kagaya nitong si, anong pangalan nitong isa pang Koreanong ito? Itong mga Koreanong hindi natatakot magsinungaling Anong pangalan nito? Si Pastor Lee Jang Rin. Ayan, isa pa yan. Na mapapatunayang bula ang propeta sa ilang araw na sasapit. Yan ho walang nakakaalam nun, sabi ni Kristo. Araw at oras, eksakto, wala ho. Wala ho. Kaya natitiyak natin na lahat ng magpipredict ng pagdating ni Kristo na may eksaktong oras at araw, yan po'y mga sinungaling, manluloko, mga propetang hindi Diyos ang nagpapakilo sa mga yan, kundi ang kapangyarihan ng kaaway ng Diyos na si Satanas, na ama ng lahat ng kasinungalingan at ng mga sinungaling. Kaya, kung ako kayo mga kababayan, ito hindi panunuya. Ito'y buong puso pananampalataya kung sinasabi. Kaya kung ako kayo mga kababayan gusto nyong maligtas, maglayasan kayo dyan sa mga relihiyong ang umaakay ay bula ang propeta. Saan kayo pupunta? O di maghanap po tayo ng totoo. Yung ayon sa buong turo ng Biblia at hindi pangahas na magsasalita ng mali. Okay, mga ka-youth, so dyan naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. Alam ko naman po ang sasabihin po ng iba po mga supporters po ng MCG at ni Brother Bitin. So ito nga po, it seems is a continuation po mga ka-youth ng ating pong last video reaction patungkol pa rin po sa rapture, patungkol po sa mga false prediction. This is the second part now, yung sa idea po na exposition ng mga false po ng mga predictions. Mga ka-youth, meron po tayong isang malaking playlist po niyan. End of the world, rapture, na mention po yung mga Great Tribulation, ano po ba, yung matinding tighati mga ka-youth, ano po. So all these concepts were mentioned po sa atin pong mga past video reactions. I am putting the link po ng playlist na yan. So sa playlist po na yan, hindi lamang isa, marami po yung mga videos, parang series na po para po madali niyo pong mapanood. And well, hindi ko na po mauulit po lahat po ng mga na-mention natin na mga insights dahil nga po I am doing it in real time as I am watching it. Kaya sana po sinamahan niyo po ako from start to finish. Gusto ko lang pong mag-request po ng kaunti po sa inyo mga ka-youth. Kung hindi pa po kayo subscribe, please subscribe sa atin pong YouTube channel, and you can click like dahil po yung mga like na po yan, very important po sa amin yan. It's your way of telling YouTube to recommend our content po sa iba pa pong mga viewers na posible po ay hindi pa po nakakapanood at interesado po sa mga ganitong uri po ng mga content, religious discussions, religious debates, religious preachings. Mga ka-youth, ano pong masasabi niyo sa episode na ito? Sa akin po, yung impression po talaga is kapag sinabi na araw at oras, ay nako, magduda na po kayo sa mga ganyang prediction mga ka-youth. Yung situation upon the coming of Jesus Christ po sa idea po ng quote-unquote rapture ay nasa Biblia naman po. Pero pag sinabing specific, that's highly unlikely mga ka-youth. At least for me, even the fact na people are saying na malapit na, medyo doubtful po ako dun kasi how would you know na malapit nang dumating ang isang magnanakaw? And also, pag sa idea po ng malapit na
na. Are we talking about the next 100 years? Next 200 years, mga ka-U3? So, I think it's very, very difficult to really predict. Kaya we need to be a bit more skeptic about it. Gusto ko din pong i-mention, yun nga, yung magic. Ano bang meron sa October? October po usually, 1843, 1844, ano po, even January naman po, kay Mr. Payawan noong 2001. Sa kay Mr. Kibolay, actually meron din po, pero hindi nga rin po nangyari. So, comment below mga ka-U3 sa ideya po ng mga false predictions. Ako po, I'm just very happy for the video request, and once again, we're thankful to Brother Clark sa kanya pong pagbibigay sa atin ng mga source videos ng mga classic na Brother Eli na mga discussions. So mga ka-U3, if you like these kinds of content, subscribe now. If you don't want this video, may video din po tayo dito. Okay din po yung playlist na yan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.